Ito ang mainit na balita na siyang dapat malaman ng taong bayan at tila usap-usapan ngayon sa mundo ng social media matapos ang tila harap-harapang korupsyon na nangyayari ngayon sa gobyerno at ang tila walang katapusang pamumulitika ng administrasyon na siyang patuloy umanong nagdudulot ngayon ng kaguluhan sa ating bansang Pilipinas. Mga kasundaluhan at retired Brigadier General Orlando De Leon tila pumalag na sa wakas at harapang kinalampa ang umano'y mga kabulastugang kinakasangkutan ng gobyernong ngagba ni Marcos Jr. Pero bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lang sa aking channel ay huwag mo nang kalimutang mag-like, comment at mag-subscribe para lagi kang updated sa mga susunod nating video. Bawal na magreklamo, nakaw lang ng nakaw. Naglabas ng matapang na reaksyon si retired Brigadier General Orlando De Leon kaugnay ng pag-aresto kay retired Major General Romeo B. Pocis na nahaharap sa kasong inciting to sedition at rebellion. Sa kanyang naging pahayag, tahasang binatikos ni De Leon ang umano'y pagtatangka ng mga nasa kapangyarihan na patahimikin ang mga nagbubunyag at pumupuna sa katiwalian. Dagdag pa niya, malinaw umano kung bakit si General Romeo Pocis ang tinatamaan ng kamay ng batas, hindi dahil sa katiwalian kundi dahil sa kanyang tinig laban dito. Para kay De Leon, ang pag-aresto sa general ay hindi lamang isang isyong legal kundi isang babala sa mga kritiko ng pamahalaan na ang pagsasalita laban sa pandarambong sa kaban ng bayan ay maaaring mauwi sa pag-uusig. At para sa bupang detalye ng balita, narito't panuurin natin ang full video. Ito na nga mga kababayan, at pag-usapan po natin ng bahagya itong issue patungkol ho dito kay Pocis, diba? Yung si General Pocis na inaresto dito sa airport. Alam niyo po, sa ako hindi ko man po masasabing lahat ng sinasabi ni General Pocis ay pabor ako. Pero gayon pa man, napaka-importante kasi natin maunawaan ng freedom of speech. Alam mo, yung freedom of speech, ayan po ay ibinibigay at protektado po yan ng konstitusyon. Binibigay yan sa bawat Pilipino. Kaya sinasabi nila na ang kalayaan daw sa pananalita ay may hangganan. Tama naman po sila. May hangganan po ang kalayaan ng pananalita. Pero wag po natin kakalimutan. Hindi naman po si General Pocis nagsabi na magrevolusyon tayo. Ang sinasabi lamang naman niya, na narinig ko noon doon sa mga rally, ay dapat tayo ay umurong na ng pagsuporta sa Pangulo. Yun yung narinig ko dati. Ngayon, masama po ba yun? Para sa akin, hindi po yun. Kasi hindi ka naman po nag-aano ng violenteng pakikipagbaka. Kung ikaw ay magsabi sa ibang tao na o ikaw mag-resign ka, actually hindi pa nga niya, never pa doon sa rally, naalala ko, pinagbabawal pa nga yung resign yung salitang resign sa mga magsasalita doon, pinagbabawal pa na Marcos resign. Kaya talagang ingat na ingat. Ang kinakataka ko lang sa dami-dami ng mas matindi pang sumisigaw ng hindi maganda, ay bakit si General pa ang ikinulong? Kasi kung maaalala ninyo, yung mga makakaliwa, yung mga demonyong makakaliwa, mga teroristang makakaliwa, mas matindi pa nga ang sinisigaw niyan. Mas matindi pa ang mga binibitawang salita niyan. At hindi lang po yun Meron pang mga pruweba na yung kanilang grupo ay nahuhuli sa mga raid na ginagawa sa NPA. I mean, ang alam ko terorista sila Yun ang yun ang diniklara ng Amerika, diniklara ng Pilipinas ng NPA ay terorista. At itong mga makakaliwa ay supporter nila. Hindi pa nga natin alam kung sila ba ay sumusuporta financially. Pero imagine mo terorista, tapos yung kanilang pananalita ay ibagsak, talagang manununog pa ng mga kung ano-anong dyan. Lumulusob pa. Isipin nyo ito sila nga lumulusob pa Di ba? Naalala niyo yung huling nahuli na sabi pa nung tatanga-tangang political analyst na sinabi DDS daw yun. Pero eventually kinonfirm na Manila Police na mga membro ng makakaliwang grupo itong nanggulo sa Menjola. So doon pa lang po mga kababayan, napaka sapat na ebidensya na. Sapat na po ito na para sila talagang dapat ikulong, di ba? I mean, eto. Kung meron mang nasabing sigurong matindi itong si General Pocis, siguro naman mas matindi yung mga sinasabi ng
mga komunistang terorista. Di ba? So, I mean, okay, sige, hulihin nyo yan. Hulihin nyo rin yung mga makakaliwa na terorista. Mas matindi ho yung mga yun, mga ano talaga yun eh. Yun talaga ang violente. Sumusuporta sa may mga hawak na baril. Di ba tandaan ninyo, armado ang NPA. Sumusuporta po sila doon. So, bakit hindi silang takpin ng gobyernong ito? Bakit yung mga masasabi nating nagpapahayag lamang ng kanilang opinyon ang ginanyan? So, that is something to think about. Diba? Hindi alam mo, naalala ko talaga yung yung ginawa ng ama ni Bongbong. Diba? Naalala ninyo yung ama ni Bongbong? Sino-sino yung mga pinakulong? Mga media. Diba? Mga pinasara, mga media. Tapos yung mga general na nagsasalita ng kanilang opinion ay pinakulong din. At kung basta ikaw ay pumalag sa gobyerno at nag-criticize sa gobyerno, ikukulong ka. Ganun na nangyayari ngayon. Mas malala pa. Pero isipin nyo ito lang. Isipin nyo lang ito. Bakit tila timing na naman doon sa press con na ginawa ni Chavit Singson? Kasi may press con si Chavit Singson eh. At doon sa press con na yun, binanggit niya ang talagang mastermind ay si Bongbong Marcos at yung kanyang pinsan na si Romualdez. Talagang tahasang pinangalanan ni Chavit Singson itong si Marcos. At sinabi niya pa nga doon, may propaganda machine itong si Marcos na kung saan ay talagang pinababait sa itsura ng masa itong si Bongbong Marcos. Alam mo, sa totoo lang ako, alam ko na yan noon pa eh. Noon pa po, alam ko na po na talagang meron silang PR na ginagawa diyan kay Bongbong Marcos. Alam ko na po yan noon pa. Kaya nga hindi ako nabudol eh. Hindi ko sinaniban yan nung panahon ng kampanya eh. Hindi ko tinulungan yan, hindi ko kinampanya yan eh. Kasi alam ko na na meron talagang nagpapapogi sa kanya. Yan yung sinabi ni Chavit Singson. Meron nagpapapogi. May PR machine na humahawak dito kay BBM. As a matter of fact, parang nabasa ko ito kay Franco Mabanta, which is, Franco Mabanta, alam natin yung siyang may hawak ng PGMN ngayon, di ba? Parang inamin niya doon sa part na isa siya sa mga PR machine ni Marcos noong panahon ng kampanya o nung hindi pa presidente si Marcos at eventually they parted ways. Kasi ako, meron akong alam bakit sila they parted ways. Hindi ko na lang sasabihin, pero may sumulot sa kanyang matabang baboy na bayot eh. Sinulot yung pagiging PR eh. Hindi ko na lang papangalanan nung hayop na bayot na yun. Na ngayon eh masiglang-masigla. Dahil lahat ng blessing ay nasa kanya na. Kasi kung maalala niyo itong bayot na to, hindi ko na lang sasabihin yung pangalan ha. Gustong pumapel niya nung panahon ni Duterte. Si Pangulong Duterte naamoy yung karakas niya. Kaya hindi pinayagang pumapel. Ngayon, nung panahon kay Marcos, alam mo naman si Marcos, mahina rin. Mahina rin siguro siya pagdating sa discernment. Kinagat niya itong si bayot na na PR. So, ang balita sinulot nitong bayot na ito mula kay Franco Mabanta. So, ano ibig ko sabihin mga kababayan? Isa lang ibig sabihin ito. Tama yung sinasabi ni Chavit Singson na meron talagang mga hinahire na PR etong si Marcos para talaga pumogi. Para talaga bumait ang dating sa tao. Pero sabi niya nga, mas malala pa ito sa tatay niya. Pagdating sa ugali, pagdating sa pagnanakaw, yan sinabi ni Chavit kayo na lang po humusga. Pero kitang-kita naman natin. Kasi ngayon parang mantakin mo yung korupsyon, 2025 budget, pinaka-corrupt na budget. Mantakin mo, para bagang siya pa ang savior ng korupsyon. Ang sabihin, siya pa yung pinaka lumalaban sa korupsyon. Mantakin mo, sa'yo yung nagsimula yung budget. Ikaw din na nagtapos, ikaw rin ang pumirma. Tapos ngayon, ikaw pa ang bayani doon sa budget. Napakatinding katartaduhan yun no? Tapos ito pa masama mga kababayan. Inulit pa yung budget. Diba? Ang tindi na nga nung mga iskandalong dinala nun, inulit pa. Inulit pa ho yung yung ganyang klaseng kalakaran ngayong 2026. Hindi, pero kasi, alam niyo kung bakit? Ito naisip ko lang kung bakit nangyari yan ngayon, bakit naulit yan. Pinapayagan natin Hinahayaan natin. Yung naglabas, di ba? Si Lebiste, ano ginagawa natin? Itong mga pingtae, itong mga pingklawan, pinasasama pa. Ang dating si Lebiste pumapapel lang daw para sa 2028 election. Isipin nyo na, may mga taong nagbubulgar na ng katiwalian sa gobyerno. Kesa na sana silipin, pag-aralan,
sinasabi pa natin pumapapel lang. O gusto lang, o kaya maka-Duterte lang. Ano talagang mangyayari? Kaya nga ako, di ba sabi ko nga ako sa inyo, medyo yung aking pong pagtingin, matatapos ni Marcos itong kanyang termino. Sa tingin ko, kasi sinasabi niyo ba, hindi matatapos yan. Mapapatanggal din yan sa pwesto kasi sobra yung corruption, sabi ko. Hindi. Sa tingin ko, matatapos niya yung 2020. Magkakaiba tayo ng opinion. Pero ako sa tingin ko, matatapos niya. Alam niyo kung bakit? Marami pa rin mga Pilipino nagbubulag-bulagan. Marami pa rin Pilipinong okay lang, tinitiis. Alam mo kasi mga Pilipino, matiisin yan. Marami sa mga Pilipino martir. Yung okay lang sa kanila na ginagago na sila. I mean, lantarang panggagago na eh. Lantarang panggagago na ng gobyerno. Okay lang sa kanila. Kaya sabi ko nga, abutin na matatapos na si Marcos. Sabi ko sa inyo. Dahil lamang, ito na nga lang eh. The mere fact that he won, diba, nung eleksyon, indicates so much na talaga tayo mga Pilipino makakalimutin, mapagpatawad, at minsan gullible. Hindi alam niyo kung ba't ko nasabi yan? Yung Marcos pinatanggal na sinipa na sa Pilipinas yan. Sila na ang nabansagang sa Guinness World Record na isa sa pinakakurap. Di ba? O pinakakurap actually, hindi pala isa. Pinakakurap pagdating sa pamamalakad, presidente. Pero sabi natin okay lang. Kasi we assume that na iba yung tatay sa anak. May ganun pa tayong eksena eh. May ganun pa tayong eksena. Iba naman yung tatay sa anak. Di ba? I mean, hindi ko sinisisi yung mga bumoto sa kanya noon. What I'm saying is hindi tayo nagkakaroon ng pag-aalala sa mga kasaysayan. Madalas nating kalimutan ng kasaysayan. Kaya na lang nagkakaganiri tayo. Nakalimutan natin kung paano tayo nilaro ng ibang bansa. Ngayon, todo-todo tayo sip-sip sa bansa na yun. Yung parang, talaga bang ganito na tayo sa Pilipinas? Talagang madali na ba talaga tayong mapasakay? Mauto? Hindi ko alam eh. Kaya tuloy ngayon, ang lakas ng loob. Mantakin mo tangina, pinakakurap na budget yung 2025. Pinakakurap yun. Tapos, uulitin mo pa. Yung problema ng insertion, pag-allocate, yan na yung problemang korupsyon eh. Ngayon, inulit pa sa 2026. Tapos, di ba? Kaya bilib ako doon sa mga congressman at mga senador na hindi pumirma ng 2026 budget. Na sigurado kung paparusahan kayo, na sigurado kung uusigin kayo, baka kakasuhan pa kayo. Kasi hindi kayo nakisali doon sa matinding korupsyon. Di ba? Ganyan naman sa eskwelahan. Sa eskwelahan, pag hindi ka nakisali doon sa kalokohan, ang dating mo, nerdak ka. Kung hindi ka nerdak, ewan ko kung ginagamit pa yung salitang nerdak ngayon. Pero, ang dating talaga parang ikaw pa yung masama. Kasi hindi ka nakisama. Parang wala kang pakikisama. Actually, bit-bit natin yan hanggang sa mga opisina. Diba? Lalong-lalo na sa government office. Bit-bit natin yan. Yung bagang, pag hindi ka nakisama sa lagayan, sa opisina na to, ikaw pa yung kakasuhan. Ikaw pa yung sasabihin nagnakaw. Ganun eh. Maraming ganyan nangyayari sa gobyerno. Alala ko nung panahon ni Mocha doon sa PCOO. May mga umusig sa kanya doon. Bakit? Kasi she's trying to break the norms na bakit inuuna ang mainstream media, bakit, alam mo yun, nung she tried breaking it at pinaglaban niya yung social media, yung mga vloggers, instead na unahin ang mainstream media, inusig siya ng kapwa niya mga opisyal. Inusig siya ng kapwa niya empleyado. Kasi nga, hindi ko alam kung nakikinabang ba itong mga hindot na ito sa gobyerno. Hindi ko alam kung nakikinabang sila sa pera ng gobyerno na binibigay sa mainstream media. Kasi naalala ko noon Yun yung isa sa pinutol nung gobyerno ni Pangulong Duterte. Yung pabaon sa mga media. No? Ewan ko kung yung ba, kinukonsider ba nilang pinagbibintangan ba nila si Mocha may dahilan?
Pero ayaw kasi ni Pangulong Duterte noon eh. Ang gusto yung lang, bahala kayo mag-akti sa akin kung ayaw niyo ako sipsipan. Ganun din yung Malacanang Press Cartel. Kita nyo ngayon, sip-sip na sip-sip tong Malacanang Press Cartel. Dati, di ba? Ang ano talaga grabe nila itong media, batikusin itong Marcos na ito. Ngayon, ang lupit ng pagsip-sip nila dito kaya bakit? Ang ibig bang sabihin yan, napapatunayan na talagang may vault dyan sa PCO. At meron kayo natatanggap, kayong Malacanang Press Cartel. Yan ba ang dahilan kung bakit todo sip-sip at hinihigop din talaga ang utot ni Marcos? Oo. Kayo mga Malacanang Press Cartel, huwag na tayo maglokohan. Sinisinghot nyo yung utot ni Marcos Tapos sasabihin ninyo mabango sa taong bayan. Utot na nga, sasabihin nyo pang mabango. Yan ang nangyayari ngayon kasi nga, sabi ko nga sa inyo, pera-pera lang yan. Ang Pilipinas, mamareklamo. Sa totoo, diretsuhan tayo, real talk tayo mga kababayan. Marami sa atin, anti-corruption puno. Pero pag tayo nang nabigyan, abangat ng tutsang kalabaw, wala nang anti-corruption. As in yung isinuka natin, kakainin natin. Ganun. Maraming ganyan. Yung mga mainstream media, mga kakampuet, mantakin mo yung mga kakampuet galit na galit. Diktador si Marcos. Ganyan, magnanakaw, diktador si Marcos. Tapos ngayon, okay na kami dyan. Ayos lang kami, wag na si Duterte. Diba? Ganyan katindi yung mga hindot na yan, yung mga kakampuet na yan. Nakakasuka yung Sabi ko nga sa inyo, ako ito, paulit-ulit ko ito sinasabi. Kahit si Leni Robredo pa ang Vice President, halimbawa lang. Ako, kung mali si Marcos, pupunahin ko. It doesn't matter to me kung ang makikinabang ay si Leni Robredo just in case. Di ba? Okay lang sa akin yun. As long as talagang mali ang ginagawa nung presidente. Di ba? Okay yun. Kasi ganun talaga Ganun talaga po. Dapat maging totoo tayo. Sundin natin ng batas. Kung anong constitutional na sinasabi na ang vice president ang susunod just in case may mangyari sa presidente, sundin natin. No matter what. Kahit ano pa yung sabihin na ayaw namin niya, mas malalaya. Kaya kung tatawan-tawa ako doon sa bayot na si Attorney Palsipukado. Yung bayot na yun, nakakatawa. Yung alam mo yun, kasi ang taong gago, ang taong sablay, yung taong nagsisinungaling, yung taong may agenda, maamoy mo yan Maamoy mo yan kahit papaano, kahit anong mangyari, malalaman mo, kaya pala ito ganito dahil may ibang agenda. Halatang-halata yung agenda niya itong bayot na ito. Halatang-halata na talaga, ang agenda lang niya, siraan ng mga Duterte, lumubog, at feeling ko nga, bayaran ito ni Romualdez. Kaya alam naman natin yan talagang pangarap niyang tambaluslos na yan, maging presidente. So the best way is, di ba, sinimula na nga simula pa lang yung PI para siya maging prime minister, hindi kumana. Tapos yung impeachment, hindi rin kumana. Talagang gustong hindi makatakbo si VP Sara Duterte, di ba? So feeling ko naman ngayon, nag-hire siya ng mga quote-unquote political analyst. Kasi tandaan ninyo bakit? Sumablay yung mga, di ba, kikwento naman sa inyo nila Jack Kahit ako, naikwento ko na to. Yung vlogger na hinahire ni Tamba noon, wala na, tumigil na Bakit? Kasi walang nagawa Walang resulta. Bagsak sa survey si Tamba. So feeling ko, nagbago sila ng tumihit ng konti. Instead na yung mga vlogger ang kinuha nila, kasi mga bobo, yung mga vlog, mantakin mo kumuha ng mga rapper na bobo, kumuha ng mga artist na walang kwenta, di ba, kung hindi bumatikos lang. Feeling ko, ngayon, ang kinuha na nila, yung political analyst, para kunwari matalino, tas kakampuet, di ba? Para lang, hindi manalo hindi maging presidente si VP Sara. So kumuha sila ng mga quote-unquote political analyst. Kilala niyo kung sino yung mga kakampwet na political analyst. Banggitin nyo nga dyan sa baba kung kilala ninyo. Feeling ko yung mga yan bayaran ni Romualdez yan. Yan ang sa tingin ko talaga. Talagang yan. Para maano nila na mawala na talaga si VP Sara Duterte. Pero I don't think so. Alam mo, ang tao, alam talaga nila kung sino ang merong pagmamahal at puso para sa bayan. At sino yung kailangan. Alam nyo yung nangyari doon sa Valenzuela, di ba? Yung pagpatanggal doon sa presidente nila. Marami nagre-reklamo doon. Actually, ang nakita ko nga doon, nagre-reklamo doon mga liberal sa Amerika. Alam mo natin, yung mga liberal. Na ngayon, itahimik. Mantakin mo dati, galit ang galit yun, yung mga liberal sa Amerika.
kay Duterte at kay Marcos. Kaya galit na galit sila noon. Pero ngayon tahimik. Bakit? Kasi mga hipokrito yung mga yun. Di ba? Yung nga sinasabi ng mga Venezuela, kung hindi kayo taga dito, huwag kayong magkomento. Kasi nagko-komento yung mga liberal sa Amerika, nagsasabing galit na galit kay Trump sa ginawa ni Trump. Tapos alam mo, nagtanggol ha, hindi yung mga Amerikano nagtanggol kay Trump. Ang nagtanggol kay Trump yung mga Venezuela na citizen nila. Bakit? Sabi nga nila, kung hindi naman kayo taga dito, wala kayong karapatang magsalita at magreklamo. Hindi nyo alam ang dinanas ng bansa namin. Di ba? Yun ang sinasabi. Kaya sabi ko nga, ano pa rin justice will come in time. Sabi ko sa inyo, in time, justice will come. Kung hindi man dito sa lupa, merong justice sa langit. Pero sana abutan na ng justice dito sa lupa yung mga animal sa Pilipinas. Sana ho talagang may damputin na kayo ng kasaysayan. Diba? Sana. Tingnan natin. Bigyan natin ng reaksyon itong iba't ibang pahayag ng mga PME graduates. Umalma sila sa pag-aresto ng Administrasyong Marcos Jr. kay Major General Pukis. Unahin natin si Brigadier General Orlando De Leon. Ito, post ng balita ngayon. Sabi niya, bawal na magreklamo. Nakaw lang ng nakaw. Naglabas ng matapang na reaksyon si retired Brigadier General Orlando De Leon kaugnay ng pag-aresto kay retired Major General Romeo B. Pukis na nahaharap sa kasong inciting to sedition at rebellion. Sa kanyang pahayag, tahasang binatikos ni De Leon ang umano'y pagtatangka ng mga nasa kapangyarihan na patahimikin ang mga nagbubunyag at pumupuna sa katiwalian. Ito ang pahayag ni General De Leon. Bawal na daw magreklamo. Nakaw ng nakaw lang daw. Mga PI ninyong mga buhaya kayo. Mabuhay ka, bok. Kasi magmista itong dalawa. General De Leon at General Pukis. Dagdag pa niya, malinaw umano kung bakit si General Romeo B. Pukis ang tinatamaan ng kamay ng batas. Hindi dahil sa katiwalian, kundi dahil sa kanyang tinig laban dito. He speaks of the inconvenient truth, sabi ni General De Leon. And now thieves in government want to muzzle him. Para kay De Leon, ang pag-aresto sa general ay hindi lamang isang isyong legal, kundi isang babala sa mga kritiko ng pamahalaan na ang pagsasalita laban sa pandarambong ay may kahihinitnan. So, okay, marami pa akong nabasang post ng mga PME graduates. Isa si Peter Kin, isa si Rizaldi Salim Bugaon, isa si Dado G. Enrique, Carlos Kita, basta marami ang kumalma sa pagkaka-aresto, pagkakakulong kay General Pukis. So anong ibig sabihin nito? Talagang panggigipit, pananakot. Sabi nga niya, may post din si Attorney Vic Rodriguez na ito klarong panggigipit, sabi sa kanyang post, para tumahimik ang mga nagrereklamo laban sa katiwalian. Bakit bawal na bang sumigaw ng labanan ang korupsyon? Napakaganda yung nabasa kong post ng isang Premier, Peter Kin, ang kanyang kwan. Sabi niya, I do not always agree with what General Pukis is saying, but this time I stand with him, sabi niya. Dahil when a cavalier has been victimized by injustice, we cavaliers must speak up for justice. So talagang iba na ang takbo ng kailang pagdasal po natin, dahil bailable offense man ito, hindi naman ito mabigat na kaso dahil inciting man lang. Ang mabigat kung rebellion mismo o sedition, yun ang I think non-bailable yung rebellion or itong inciting mas magaan na So
ang oras na ngayon is alas 4 na. Ano bang oras? Yeah, alas 4 na. Sana by this time na proseso na yung kanyang papeles at nadala na sa korte at makapagpiyansa na si General Pokis. Ang mahirap kanina, naawa rin ako sa pamilya dahil kasama niya ang pamilya, nagbakasyon sila sa Bangkok, Thailand. So paglapag ng eroplanong sinakyan ng pamilya, yun, sinalubong na sila ng mga pulis. At ang masama, kahit ang mga abogado, hindi man lang pinagbigyan ng pagkakataon para makausap ng mga abogado, specifically si Atty. Topacio, hindi man lang binigyan ng pagkakataon para mag-usap ang abogado at kliyente. Ang pulis, sumusunod lang din ang pulis. Ang order siguro is kunin kagad, wala nang abogado, dalhin nyo sa krami at dinala. So dito muna makikita yung pagsunod ng batas, kung sino ang nasa kapangyarihan at kung anong gusto nila, yun na lang. Sabi nga ni Atty. Topacio is, we are not requesting, we are demanding that as a lawyer I need to speak to my client. Kaya lang wala, mga nagbingi-bingihan na lang yung mga maraming lumabas na Facebook reel na sumisigaw ang mga kasama ni Atty. Topacio. Nandun din yung mga ibang retired officers na kasamahan ni General Pokis sa United People's Initiative. Kung ang hangarin ng gobyerno is takutin ang pagpapahayag ng pagkontra sa korupsyon, nagkakamali sila. Sa tingin ko, lalo lang mag-iinit, nag-alab ang damdamin ng iba't ibang sektor para magpahayag. Kasi yung mensahe ni General Pokis kahapon is ang korupsyon ay hindi nabubuhay sa kapangyarihan. Ito ay nabubuhay sa katahimikan. Kaya huwag tayong manahimik. Kaya suportahan po natin si General Pokis sa kanyang laban kontra sa korupsyon sa administrasyong ito.